Mga pinanggan ako mga kaigsunan, malipay na usab nga pagpakiguban kaninyong tanan karoning lang yugto na sab sa tuang Sabado nga adlaw igpapahulay nga pagsimba nato ngadto sa Dios, live broadcast sa matag puloy-anan karon kamo naga simba kauban kanako sa tuang mahal nga Dios. Mahigal ako ipibalo kaninyo nga karong adlaw usa ka Thanksgiving anniversary celebration sa 103.9 LCM FM dinhi sa Pagadian City. So congratulations sa tanan nato mga supporters, listeners, prayer partners nga nagapaluyo, nagaabang, nagapaminaw sa tuang tulmanon, sa tuang broadcast sa tanang mga programa sa LCM-FM Pagadian City. So congratulations sa good leadership sa tuang mga nagdumala sa mga board members dinhi sa Pagadian, lokal o gimarusab sa atong president si Sir Marvin Obina kauban si pinilang asawa si Sister Genevieve Obina. O sa tanang mga kaigsunan sa tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur ug Lanao del Norte, o sa tanan po nato mga kapamilya sa Sibugay Province. O sa Maguindanao Province, mga pinanggan ako mga kaigsunan, mabati ka to ang broadcast sa maong dapit. Okay, so agig padayon sa tuang Sabbath School program, dinhi sa tuang lesson program, lesson review, mga pinanggan ako mga kaigsunan. Ang suhito nga ito pagadugukan karon lesson number 4, mga pinanggan akong mga higala, the Bible, the authoritative source of our theology. Ang Biblia maoy pinakabugat nga dunay kagahom nga mahimong tilubdan sa tuang teolohiya. Teolohiya mao ang pagtuon mahitungod sa Dios. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan sa pagpadayon atong patalawanan kini sa kapag-ampo, mag-ampo ta. Dalaygon og balaan na mo nga Dios nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan sa imong pagbubo, sa imong grasya ug kaluoy nga wala magkulang alag kanamong tanan. Sa tibok semana imo kaming gipakaon, imo kaming giampingan, giproteksyonan, gitambalan. Dalaygon ikaw may hinungdan karong adlaw igpapahulay kami magasimbag magaday kanimo. Salamat usab sa lain na pong tuig nga gitabok sa LCM-FM 103.9 nining taknaa Ginong Dios nining adlaw kani magaday. Pasalamat kanimo sa hilabihan kadaghang panalangin nga nadawat sa LCM-FM 103.9 sa pag-broadcast ini sa daghang mahamiling kalag nga nahatod diha sa imong tiilan. Ginoong Dios, panalangin ang tanang mga sponsors, mga donors, ayaw sila kalimti. Ang mga listeners, hinumdumi kanunay sila Ginoo. O ang tanang mga kawani ng istasyon, o ang tanang mga nagdumala sa LCM, ikaw magabindisyon. O sa tanan usap ni mong mga ordained pastors sa tibuok naong sa yuta nga ilalom sa organized church sa Seventh-day Adventist under sa General Conference. Ginoong Dios, ikaw magapanalangin kanila, magauban kanila, o kanamong tanan. Pasalawa kami sa among mga sala, kining tanan na magilaman ng madawat pinagi sa ngalan ni Kristo nga among maluluwas. Amen. Mahigalag kaigsunan, atong suhito karon usa ka the Bible, the authoritative source of our theology. Usa ka Bible study review mga higala sa lessons Sabbath School quarterly lesson nga gihan-ay sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suhito mga kaigsuonan, ang atong pagadugukan karon mao kining ang balaang kasulatan, whether you like it or not, is a main and common book all throughout the Christendom. Tibuok kalibutan Kristohanon, balaang kasulatan ang gibasihan. Tanang relihiyon, basta Kristohano relihiyon, Biblia ang gibasihan. Pero kadali lang, nganong nagkalain-lain ang ilahang interpretasyon. Matod pa ni Kristo sa Mateo 22 versikulo 29, nangasayop kamo kay wala kamo kasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. So dunay sayop mga kaigsunan, so asa man nagkasayop ang mga tao nganong nagkalain-lain ang interpretasyon nga usa ra man unta ang Biblia sa tibuok Kristohanong katilingban. Posible mga kaigsunan kay ang balaang kasulatan sa lima ka mga pamaagi, dunay lain-lain nga mga influential sources sa pag-interpret sa Bible. 5 different influential sources. Dunay mga background, dunay mga butang nga nagapaluyo kanila para ma-interpret ang balaang kasulatan. And what are those? And what are these? Matod pa mga higala, the tradition,
Sa Bisaya pa, kabilin-bilin sa mga katigwangan. Number 2 is experience, mga kasinatian. Ikatulo, kultura. Ikaupat, reason, mga reasoning power na gigamit. And the fifth is the Bible. Ang atong memory text, mga pinangga na ko mga kaigsunan, makita nato sa Isaias kapitulo 8 versikulo 20. Matod pa, to the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Matod pa, sa kasuguan o sa pagpamatuod, kung sila dili magasulti ini mga pulunga, walay kahayag diha kanila. Bisag kung sa kaka-popular nga preacher, bisag kung sa kaka-popular nga speaker, ka-dynamic preacher mga higala, kung ang imong mga pulong wala nagasubay sa balaang kasulatan, there is no light in you. Walay kahayag diha kanimo. So ang tradisyon mga higala, ang tradisyon dili man siya dautan sa iyang kaugalingon. Dili siya dautan. Doon ay tradisyon nga matarong, doon na po tarong nga nindot or maayo, doon na po tradisyon nga dili po maayo. Ayuhon na nato paggamit ang atong tradisyon. I-check na to mga higala. Kung muhaom sa Bible ka na nga tradisyon, then go ahead. Padayon ana nga tradisyon. Pero kung kana nga tradisyon dili muhaom sa balaang kasulatan, naayaw na lang. Kaya dili na siya angay gamiton nga tradisyon aron mo influence sa pagbadbad o pag-interpret sa balaang kasulatan. Sama pananglitan mga higala. Ato makit-an dinhi nga sa Colossians chapter 2 verse 8. Matod pa ni Paul, be sure you are not led away by the teaching of these who have nothing worth, saying and only plan to deceive you. The teaching is not from Christ, it is only human tradition and comes from the powers that influence this world. Matod pa ni Paul, nga paniguro mo nga di mo madani sa mga bakakon nga mga manalagna or magtutudlo, nga ron ay plano sa paglingla kaninyo. Gamit ang mga human tradition nga dili sumala gikan kan Jesus Christ. So, si Kristo di ay, ang iyang mga apostolis, doon na po sila ay tradisyon. O nagsulti si San Pablo nga kadto nga tradisyon nga gitudlo ni Jesus Christ, mautoy dapat mo influence sa atong pagpanabot mahitungod sa balaang kasulatan. Giklaro yun ni San Pablo, matod pa ni San Pablo kay igsuonan sa 1 Corinto kapitulo 11 versikulo 2, now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the traditions just as I delivered them to you. Sa ato pa, dili supak ang Biblia o tradisyon, basta kay tradisyon nga sumala sa mga writing sa mga apostolis. Sumala kang Jesus Christ nga tradisyon. Pag dili na sumala kang Jesus Christ, matud pa ni San Pablo, nagpadayon siya nga nagkanayon sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Matud pa ni San Pablo, but we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks orderly and not according to the tradition which he received from us. So, giklaro yun ni San Pablo, huy, paglikay mo mga kaigsunan, ayaw mo paduol anang mga tao, nga tarong sila tan-awon, pero ang ilang tradisyon, dili sumala nga sa among gihatag kaninyo. Di magutungod kay nindot, maayo paminawon iyang tradisyon, okay, gwapo kay paminawon, okay, so dawato na to. No. Dili kanindot og sa dili. Because ang atong basihan sa kanindot, ang atong utok mga igsoon, no. Ang basihan sa kanindot o matarong bagdili ang tradisyon is the Bible. We have the measuring instrument for truth and it is the Bible. Sa balang kasulatan doon ay tradisyon ang mga Hudyo nga na-encounter si Jesus Christ. Kanang tradisyon mga higala nga nakasulat sa Marcos kapitulo 7. Nga tradisyon nga kung mangaon, sa di pa mangaon ang mga Hudyo, ang mga parisiyog, mga labinag mga parisiyog, mga iskriba, na may nagtanaw kung natuman ba ang tradisyon o wala.
kaning manghunaw sa kamot, murabag nang hunaw og kanang para mawad-ag COVID virus ang kamot mga higala nga tagdugay kay mahumag panghunaw. Ayuhon yung panghunaw ang kamot, apil pa ang bukton, braso, apil pang ilok, abaga, liog, kung pwede pa. Ingon ana ang ilahang pagpanghunaw. Sa dili pa mangaon. Wala may problema, ana. There's nothing wrong with that. Sa tama, that is for cleanliness. So, kung ipatuman ka na siya nga tradition, well, there is no conflict with that. Pero, ang problema mo ni, sa dihang nangaon na ang mga apostoles nga wala makapanghunaw diditsog pagkaon, ang ilang tradisyon gihimo nilang doctrine, gihimo nilang baylo sa kasuguan. Ngano? Ilang gi-correct si Jesus Christ, magtutudlo, wag ka kabadlong animong mga tinun-an nga nangaon nga walay po panghunaw. Kay para sa hunahuna sa mga parisiyog, mga iskriba, ang tao nga mukaon nga walay po panghunaw, nahugawan iyang kalag. Nahugawan ang iyang kalag. But actually, diha na nagsugod ang problema. Ang application sa tradisyon. Gatuo ang mga parisiyog, mga iskriba, nga ang atong kalag mahugawan, dili sa sala, dili sa daotang hunahuna, dili sa mga pagdumot, dili sa mga pagkasina, dili na may makapahugaw sa lawas sa tao, sa kalag sa tao. Para nila ang kanang walay pagpanghunaw nga ayha mukaon may makapahugaw. Muna niingon si Jesus Christ matod pa niya sa Marcos Kapitulo 7, versikulo 8, "For laying aside the commandment of God, you hold the tradition of men, the washing of pitchers and cups, and many other such things you do." Inyong gisalikway ang kasuguan sa Dios, inyong gisalikway ang balaod sa Dios, inyong gisalikway ang balaang kasulatan, kay gusto lang ninyong ipatuman ang inyong tradisyon. Namo ko'y mga tao, mga higala nga, sa sobra nilang paningkamot nga ang tradisyon, dili mawala ang ilang tradisyon, matuman gyud, they will be tempted, they will be tempted to let the people know nga kana nga tradition is already a biblical injunction. Okay. Another. Dinhi adto na punta mga kaigsunan sa gitawag og experience. Dili kalimod ang atong mga experience kinabuhi o mga experience sa Tanpulano, experience sa mga great leaders of the Bible or great leaders in the church or great leaders in their country. Atong gamiton or mo influence kanato sa pag-change o pag-understand sa balaang kasulatan. We cannot deny on that. Naay mga kasinatian nga mo influence ato sa atong pagbasa sa Bible. So because of our experiences, ang atong mga understanding sa Biblia, mga influensyan. Sama pananglitan mga kaigsunan. Si San Pablo, nagsulti si San Pablo, matod pa niya. Romans chapter 2 verse 4. Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Sa inyo bang sawayon ang kadato o ang pagka-manghihatagon o ang pagka-mapailubon sa atong Diyos? Nga kining tanan aton hibaw-an nga mo'y nihatod kining kaayuhan sa Dios, mo'y nihatod kanato ngadto sa paghinulsol. So kanang nga eksperyensya ni Paul mga higala, iyang gitestify sa mga tao nga ang kadato, ang gugma sa Dios may naghatod kanato sa paghinulsol. Buti pasabot ni San Pablo nga kitang mga makasasala maghinulsol ta dili tungod kay maayo ta. Kitang mga makasala mga tagpasaylo sa Ginoo tungod kay matarong ta. No. Nganong naghinulsol ta tungod kay atong nakita ang pagkamatarong sa Dios. Nganong naghinulsol ta kay atong nakita ang pagkabuutan sa Dios. Ang iyang grasya nga walay undang, ang iyang gugma nga gibubo kanato, maunay atong nakitaan o nakahatod kanato sa paghinulsol. So sa pagsabot ni San Pablo sa paghinulsol o sa gugma sa Dios, iyang gibasi sa iyang kasinatian. Sa iyang kasinatian iyang gibasi. So therefore mga kaigsunan, ang iyang kasinatian maayo. Kaya nakahatag kaniya dugang pagpanabot o unsaon pagsabot ang pulong sa Dios, may tungod sa paghinulsol o ang gugma sa Dios o ang Dios mismo.
Pero kung doon naman galing tayo kasinatian mga higala, nga ang atong kasinatian mo palayo na hinaon ka nato gikan sa balaang kasulatan, musupak na sa balaang kasulatan, kana nga kasinatian dili nato na gamiton sa pag-influence nato sa atong pagpanabot sa balaang kasulatan. Okay? Naamo kay mga kasinatian sa mga tao, mga nadugay nilang bugno sa pagsulay, napaduol sila sa Ginoo. Damor silang gilotos, damor silang nabalaan, damor silang gisulayan, damor nilig-on ng ilang pagtuo. Pero naapoy mga tao, mga kaigsuunan, nga gamay lang kayong pagsulay ni backslide na. Gamay kayong pagsulay ng luod na. So, kana nga mga kasinatian, dili na magamit pag-influence sa atong pagpanabot sa balaang kasulatan. Kanang kasinatian manghigala nga makapabuo sa mga kaigsuunan. Kanang kasinatian nga makapadasig, makapalig-on sa atong mga kaigsuunan. Mauna nga kasinatian ang pwedeng mo influence kanato atong magamit pag-influence sa pagsabot sa balaang kasulatan. Ato ta sa kultura mga higala. Kultura o tradisyon medyo murag parinti ra gyud na sila mga igsuon. Kanang kultura naana siya sa community, naana siya sa inyong kaliwat, naana sa inyong mga parinti, naapo na siya sa inyong relihiyon. Kaya ang kultura mga igsuon sa komunidad muapekto ngadto sa relihiyon. Sometimes ang relihiyon dili makabarog sa balaang kasulatan gumikan sa bulog, sa kakusog, sa pressure sa kultura sa komunidad sa palibot. Ang Biblia maglisod og tukulahaw sa pagula sa iyahang katarungan tungod kay gitabunan sa kultura. Balik ta gamay sa tradisyon. Kanang kasal mga higala, biblical man na, di ba? Pero kanang magpaso-paso, magboda, magtagbo-tagbo, mag-meet the bride and the groom, mag-give away sa bride, na flower girls. Wala na sa balaang kasulatan kaigsunan. But why we allow that to be practiced in the church? Why? Because dili supak sa Biblia ang maong tradisyon. Okay? Dili supak sa Biblia ang maong tradisyon. Kay ang maong tradisyon nagpadako sa bili o sa presyo o sa pagkaimportante sa kaminyoon. Si Kristo interesado siya sa kaminyoon eh. Iyang gitagaan og pagtagad ang kaminyoon. Iyang gitagaan og pabor ang kasal sa kana. Niapil siya sa kasal. Sa to pa importante ni Kristo ang kasal. So dili supak sa balaang kasulatan ng mga tradisyon. Pero dunay nasod nga akong nabasa mga kaigsuonan. Nga dili tradisyon, kultura nila nga sa dili pa ang kasal a night before. Pasdulugo na nila ang kasulunon pagkaugma. Ila pag yung tambungan sa mga ginikanan. Kay ilang tan-awon og kamao ba og dili. Tudluan nilang unsaon sa dili pa kasulon. Kultura na mga kaigsuonan. Og lisod na banggaon sa balaang kasulatan kung ugaling dito ka sa kultura mo pabor. Kay imo nang supakon kalabanon ka sa komunidad. Pero kana nga kultura mga higala, supak na sa balaang kasulatan. Kay ang butang nga maong gipahimo nila sa maong kasulunon, it is a sexual contact done outside marriage bond. And that is fornication. Against the Bible. Sa ato pa, bisan pagkultura na nila mga kaigsuonan, dili taniana. Napailaing kultura. Kanang mga minta mga kaigsuonan. Kanang nga kultura iyahan na sa mga Espanyol, na mga Katolikong dagko nga nangabot sa Pilipinas, nga matod pa sa ubang mga extremist nga mga SDA Davidian. Ingnon tanan ko sa Davidian, di lang ko na sa ingnon na to silang SDA, kaya Davidian na lang ipadako. Pero mga kongologya pong SDA, matod pa nila, dili ta mo gamit og mga butang nga gikan sa Katoliko.
Nya nga mo gamit mo ng mangamin, ano mangamin man mo nga iya man na simbahang Katoliko. Di ta mo gamit og Trinity kay iya sa Katoliko. Kanang pagpangamin iya na sa Katoliko. So kamong mga Davidian o may mga batasan, di mo mutaw siya maginikanan kay ang pag-amin is a show respect to your elders, to your parents. Mao ni but pasabot sa pagpangamin. Nganong gibuhat man nato mga kaisun na bay babasa sa Biblia ang pag-amin? Wala. Kitarang mga Pilipino ang kusog mangamin sa mga katigwangan. Pero mirag nag-change ang atong culture kaya ang mga bag-ong natigwang di naman magpaamin, magpabiso-biso naman lang social. Di ba? Pero mga kaigsuonan, nganong walay question ang atong iglesia sa pagpangamin? Although some other countries like in Europe, like in America, di man sila nag-aamin. Wala man na sa ilaha. Pero nganong nagkalahi-lahi ang atong kultura? Ano kalahi atong practices? Because it's not their culture and this is our culture. Kana nga culture mga Christian, wala na hilabti sa atong simbahan. There is Pilipinas. Why? Kay kana nga kultura mga higala, naghatag og dugang emphasis to respect your parents. And the Bible says, honor your parents, honor your father and your mother, para magtaas imong kinabuhi ining kalibutan. So imong masabtan nga ang pag-amin nga kultura dili supak sa balaang kasulatan. Well, kung kana nga kultura mo influensya nimo sa pagsabot sa Biblia, well, it's all right. Welcome, we welcome that. Another culture. Dito sa Europe or something in America, although ako kaadto dito, doon na sila'y kultura mga higala na kinahanglan maningsing gyud ka. Kaya kung dili ka maningsing, kung minyo ka, isipon na traidor ka sa imong spouse. Traidor ka sa imong bana, traidor ka sa imong asawa, mao na ilahang nasabtan dito sa ilang kultura. So pako nimo na? No. Kaya nga naman, kay kana siya nga kultura mga kaigsunan, naghatag og dugang kalig-on sa panagrelasyon sa bana o asawa. And that is not against the Bible. Pero kamo diri sa Pilipinas, wa man ta nga kultura, ayon na lang mo ana, no? Ayon na lang mo pagpa-Americanize kunuhay. Uni President Duterte pa di na ta American allies karon, China na ta karon, so bali na po ta usab kultura sa China, man pa sundugon nga basta dili lang supak sa Biblia. Okay? Matud pa mga kaigsunan, magisgot na gani kag kultura, dunay safe guide ang balaang kasulatan. Ang safe guide sa kultura kaning sa 1 John chapter 2 verse 15, love not the world nor the things of the world. May gani kag ayo higugma ang kalibutan ug ang mga butang sa kalibutan. We to think about things in the world. What are these things in the world? Unsa man yung mga butang sa kalibutan mga higala? Kaning butang sa kalibutan, balay? No. Sakyanan? No. Yuta? No. Asyenda? No. Farm? No. Unsa may butang sa kalibutan? Matod pa sa versikulo 16, 1 John 2:16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. Sa ito pa ko ng atong kultura, mga higala, mupadako gani sa lustfulness of the flesh. Ang atong kultura, mupadako gani sa pride of life. Ang atong kultura, mupadako gani sa lustfulness of the eyes. Kada nga kultura, dili nato gamiton pag-influence sa tuang pagtamod sa balaang kasulatan. That's against the Bible. Tagabalik ta sa itong paningsing nga kultura mga kaigsunan. Kung ang imong pagpaningsing nga naa ka sa lugar sa dapit nga ang kultura kinahanglan maningsing para mahibaluan nga loyal ka sa imong partner, marital partner ini, kinahanglan maningsing ka. Pero kung ang imong singsing ekstravaganta na kaayo, perte na yung mahala nga hangtod na wala na ang kahulugan sa kulturan, di adto na padulong sa pride of life, then that is already a jewelry. Do not wear it. That is against the Bible. So ayaw gamitan na pag-influence sa Bible. Sa Pilipinas, usab mga kaigsunan, bisag unsang butanga nga kultura, nga muhatod sa panibog
muhatod sa pagpangibog sa unod, pangibog sa mata, o sa pagpasigarbo sa imong kaugalingon. Stop that culture to influence you sa pagtuon sa balaang kasulatan. Si Sister White, matud pa ni Sister White, nagkanayon. Ellen G. White provides the following insight: the followers of Christ are to be separate from the world in principles and interests. Anam-anam na ito Bisaya. Kinahanglan ang mga sumusunod ni Kristo, maglikay siya, pagawa siya, mubulag siya sa prinsipyo o sa mga tinanawan sa kalibutan. But they are not to isolate themselves. Ayaw mo kaayo pagpalayo, nga nito murag di nagyon mo managad sa kalibutan from the world. The Savior mingled constantly. Take note of the two words. The Savior mingled constantly with men, not to encourage them in anything that was not in accordance with God's will, but to uplift and ennoble them. Ellen G. White Writings, Counsel to Parents and Teachers and Students, page 323. So ayaw ta bubulag sa kalibutan, may di ta appeal silang interest o silang mga prinsipyo, pero physically, kinahanglan active ta nga magkikmingle constantly kanila, not to encourage them to do anything which is not in accordance to the will of God, but to uplift and ennoble them. Ato silang tudluan sa dalan sa pagkamatarong. Diha mo gawas ang prinsipyo nga kung saan na to pagsabot ang you are the light and you are the salt. Okay? Ikaw maong kahayag. So alang ikaw ang kahayag dito na pukas pulos hayag magkiguban. Naingon maghimutag community diri pulos mga Adventist. Well, okay man na siya. Pero timan mag-unay ra mog away, mag-unay ra mog libak din na hopefully dili, no? Hopefully dili. Pero kung muipon ka sa baga nga duot sa kangit-ngit ng mga tao niya, ikaw ang kahayag, wow, you will be the missionary there. Ikaw ang kahayag din dapita. Ikaw ang asin. Okay? Now, next is reason. Ang atong rason, mga kison, say magamit na nato ang atong mga natunan, like if you're a lawyer, we reason out like a lawyer. If you are an engineer, we reason out like an engineer. If we're a doctor, we reason out like a doctor. A philosopher, we reason out like a philosopher. A teacher, we reason out like a teacher. So, diha na magsugod ang grabe. Kini ang pinakadako nga tagaag pagtagad nato karon. Kini ang hilabihan kag dako nga contribution sa pag-influence sa balaang kasulatan. Kaya ang engineer, diya man pong sabton ang Biblia sa engineer nga pamagi. De. Ang abogado po, mag-inabogaduhay ta dere. Oh, you see that? So, diha na maglahi mga kaigsuonan. Pero, sultihan ta mo. Kanang reasoning power sa tao is a gift of God. Gasa na sa Ginoo para kanimo. So, you have to treasure that and you have to be thankful for that. Pwede man ang basihan nimo sa imuhang mga rason aron may mo influensya sa pagsabot sa balaang kasulatan? Pwede. Pero pagbantay kay ang imong wisdom, ma-engineer ka man, mabugado ka man, mapastor ka man, o uban imong mga wisdom, ang imong personal nga wisdom is already a corrupted wisdom. Corrupted in the sense from the fall of man to sin. Human ang tao nahulog ngadto sa sala, nabulag gikan sa Dios. Ang flow of wisdom sa tao na usab mga kaigsunan. Bisan pag sa wala pa mahulog ang tao sa sala. Remember that? Man shall always be dependent to the wisdom of God. Because God has created him. Ang Diyos may nagbuhat kaniya, ang Diyos may naglalang kaniya, may naglalang ka na to. So, we will all be dependent to God's wisdom. That's why, sa 9 versikulo 10, mga kaigsuunan, sa dinhi sa balaang kasulatan sa Proverbs, daingon nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. But pasabot your respect to the Lord, your reverence to the Lord.
Your relationship to the Lord, your trust to the Lord is the beginning of your wisdom. Sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, matod pa, trust in the Lord with all your heart, and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Buti pasabot mga kaigsunan, di ta magsalig sa itong kaugalingon, ibutan na itong pagsalig sa Ginoo. Kung kaniadto sa wala pa mahulog ang tao sa sala, they need to depend upon the wisdom of God. How much more karon nga nahulog ang tao sa sala? Bisan pag na-restore na ta binaagi sa kamatayon ni Kristo, mga kaigsunan, sa atong pagtuog, pagpangalagad kaniya, na bag-o na itong nahuna og kalag. Brethren, I would like to tell you, the more we need to trust in the wisdom of the Lord. Parang atong mga reasoning power, dili tinawhanon, dili nato sabto ng balaang kasulatan sa atong kaugalingong pagpanabot o pagpangatarungan. Kaya balo mo, asa nagsugod ang conflict sa iglesia, ang gubot sa iglesia, because we use our own reasoning power. Asa nagsugod ang kalahi-lahi ang doktrina sa mga tao, because we use our own reasoning power. Let's allow the Holy Spirit to guide us. John 14:26. One of the functions of the Holy Spirit is to lead the people to understand the Word of God. Ang balang kasulatan masabtan nato if we have the guidance of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit dili mo diktar nimo og unsay buhaton, unsay kamatuoran, but the Holy Spirit will guide your mind, inspire you sa pagbasa sa balaang kasulatan, and will open your mind to understand what truths that you need to understand from the Bible. Ayaw ninyo ihimuang ang Holy Spirit kambyo sa Biblia. Na may balmingon nga, mahigala, igsuon ang Holy Spirit, kagabiin, nagsulti ka na ko, oy, kakadako pagsulay ani. Well, it's alright. Basit po na ito, ulog na pero let it be. Nga ang imong gideclare, dili supak sa balaang kasulatan. Kay kung pananglitan supak sa balaang kasulatan, meaning that spirit is not the Spirit of God. Mga kaigsuonan, atong himuon nga ang atong hunahuna mapuno sa balaang espiritu aron magiyahan kita kanunay. Kay matod pa ni San Pablo sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, matod pa niya, we demolish arguments. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Kanang kaalam, mga katarungan, ka-bright, mga pangatarungan, nga dili sumala sa wisdom of God, gi-abolish na, matod pa ni Paul. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Kung doon na manggaling kay utok nga bright, the more ato na siyang ipailalom, isumiter sa pagkamatinumanon na to, diha kang Kristo. As what I have told you many times, if you want wisdom from the Bible, kutob sa imong mabasa sa Biblia, tumana. Ayaw debatiha ang Biblia. Do not resist against the truth in the Bible because you are resisting against the work of the Holy Spirit. The work of the Holy Spirit is to enlighten you. Unya mo resist ka. Pag ingon sa Biblia nga ang baboy dili pagkaon, mga tarungan ka kay gihinluan na. How could you have wisdom from it? Pag ingon sa Biblia nga ang adlaw ipapulay ikapito ka adlaw, mayon ka Domingo na kay mao'y pagkabanhaw, pastilan. Where can you find wisdom in it? Where can you find wisdom? Na inabasa din nga dili ipakaon, moadto kag encyclopedia, moadto kag Britannica, moadto kag Jewish encyclopedia, mangita kag laing katarungan kay para lang gyud mapakaon. Where can you find wisdom from that? Ang buoti pasabot San Pablo, let us submit ourselves and put our wisdom and capacity to think under the grace of God, under the guidance of the Holy Spirit. Now, the Bible itself. What can you say about the Bible itself can interpret the Bible? Yes, of course. Ang Biblia is a very good source
for Bible interpretation, in our study, in our theological study, the Bible must be our good influence. Because the Bible can stand itself. Bible and Bible alone. Pwede man ka mo gamit ang history that is experience. Pero kinahanglan gamitag tarong nga muhaom siya sa Biblia. Dili kay ang Biblia mo imo pahaomon sa history. Okay? Next. Pwede man ka mo gamit og kultura, pero kanang kultura muhaom sa balaang kasulatan. Kaya kung dili muhaom sa balaang kasulatan, ayaw gamita ka ng kultura. Pwede mang mugamit ka o tradition. Pero kana nga tradition mo in line according to the Bible. Pwede ka mugamit og mga reasoning power, pwede ka mugamit og physics, science. Yes. Nagka-bright ang mga tao, damo rin na mutuo nga si Kristo na banhaw, laliman ka ana. Anay mga dagdagan ron sa YouTube nga si Kristo wa daw mabanhaw. Gi-expose sa science, pastilan. The more nagka-bright ang mga tao sa kalibutanong ka-bright, the more nangabugo ang mga tao. Karon, atong utingkayon pagayo, unsa may gisulti sa Biblia. The Bible, as what I have told you in the past lessons na to, it's all talking about Jesus Christ. The central figure of the Bible is to exalt Jesus Christ. Para mailahan na to, maayo si kinsa si Kristo, mga kaigsunan. Aron ta makailan ni Kristo, ayaw mo pangitag picture sa Buddhism, aron ipamatuod ninyo og kinsa si Kristo. Aron makailahan na to og kinsa si Kristo, ayaw mo pangita og mga libro nga mga sinulat sa mga dili sumala sa Biblia, aron magpamatuod og kinsa si Kristo. Kung aron makatuo mo og kinsa si Kristo, let's open the Bible. The Bible and the Bible alone. Why? Matod pa ni Kristo sa John 5:46, if you believed Moses, you would also believe in me, for he wrote about me. Kung mutuo mo ni Moses, sabot pasabot ang Old Testament Bible. During the time of Jesus Christ, the Bible was the Old Testament. Wala pa yung New Testament during that time. Kung mutuo mo sa balaang kasulatan, mutuo po mo kanako matod pa ni Jesus Christ. Kaya ang Biblia naghisgot may tungod kanako. Brethren, we will know Him if we will love Him. And if we will love Him, if the more we will know Him. And the more we will know Him, the more we will love to read the Bible. Abi ninyo mga kaigsunan, doon ay usa ka bright kay nga tao. Presidente dati sa American President si Thomas Jefferson, nangandoy nga maghimo siya iyang kaugalingong version sa New Testament Bible. Basing upon the reason, kaya di man niya madawat ang kanang Bible and Bible alone. Siya basing upon rationalism. Iyang ipamalandong, katong mga milagro ni Kristo, murag di man to makatarunganon, dili rational ba? Dili makapasar sa gitawag o rationalism. So iyang ipang-delete mga kaigsunan. Kadtong pagkabatay o pagkabanhaw ni Kristo siya, dili madawat sa rationalism. So iyang gidelete. Dito na po siya sa pagpakatao ni Kristo, mga higala. Yun sa mali pagpakatao, hangawa may sexual contact. Yun sa pagpasulod nga tustago ang kaniberin Maria. Iyang gidelete mga kaigsunan ang pagpakatao ni Kristo. Laktod nga pagkasulti, using upon the human reason, si Kristo nawala sa balaang kasulatan. Nakuha ninyo ang punto, mga kaigsunan. Kung atong ibasi sa atong tinawhanon nga pagpanabot, mawagtan ang milagro nga gipanghimo ni Kristo, ang pagpanambal, ang pagpaundang sa bagyo, ang pagpakaon sa 5,000 o more than 5,000, ang pagbanhaw ni Lazaro mawagtang, o ang pagbanhaw ni Kristo kang Lazaro mawagtang, o ang
pagkamatay o ang pagkabanhaw ni Kristo mawala, labaw sa tanan ang pagpakatao ni Kristo mawagtang. Kay nga naman, basing upon rationalism. Ang pagtuon nato sa Biblia, we need to have faith and trust. Do you trust God? Thus saith the Lord. Do na ba kayo pagsalig sa Ginoo? Thus saith the Lord. Do not go to any extra Bible references. Pwede kang muadto, pero must be in consonance with the Bible. Si Sister White, mga pinangga ko, mga kaigsunan, matod pa niya, sa Fundamentals of Christian Education, chapter 15, page 128, matod pa niya, we should not allow any argument of man's to turn us away from a thorough investigation of Bible truth. The opinions and customs of men are not to be received as of divine authority. God has revealed in His Word what is the whole duty of men, and we are not to sway from the great standard of righteousness. He sent His only begotten Son to be our example and bade us to hear and follow Him. Atong Bisayaon, dili na to tugutan ang mga pangatarungan sa tao, kaalam sa tao, aron mo palayo ka nato gikan sa nindot o hilabihan nga pagtuki nato sa kamatuoran sa balaang kasulatan. Ang maong mga opinions o mga batasan o kasinatian sa mga tao, dili nato dawaton nga maoy authority of the Bible. Nangaon nag-itik kay kuno si Ellen G. White ni kaon og itik. Di ba basing upon experience? Atong gi-interpret ang Biblia upon the experience of Ellen G. White nga ni kaon og itik. Pero the fact, wala manudlo si Ellen G. White nga ipakaon ng itik. Di ba? Example lang na, I'm sorry. Example lang na. So we will not receive ka ng mga experience sa mga tao mo na itong authority to understand the Bible. God has revealed in His Word what is the whole duty of man. Gipadayag sa Dios kanato o unsay katungdanan sa mga tao, and we are not to be swayed from the great standard of righteousness. Aron dili ta matayog mga kaigsuonan gikan sa dako kaayo nga istandartiya sa pagkamatarong. He sent His only begotten Son for us. Iyang gipadala iyang bugtong anak kanato aron mahimong ihimplo og manawag kanato sa pagpaminaw siyang pulong og musunod kita ngadto kaniya. Magampo ta kaigsunan. Dalaygon og bala na mga Diyos nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa imong pulong nga naghatag kanamog kadasig, naghatag kanamog kalinaw sa nahuna, dugang pagpanabot o gusaon pagsabot ang balaang kasulatan. Salamat sa balaang Espiritu nga nagagiya kanamo. Panalangin ang tanang mga tao nga nagatanaw ni ini nga programa, nagatanaw pinaagi sila mga internet, sila mga laptop, sila mga cellphone, ikaw magapanalangin kanila. O ang mga nagapaminaw pinagi sa radio, FM station, ikaw magapanalangin usab kanila. Kaming tanan bugkusa sa kagugma nga magkahiusa kami nga mudangat diha sa imong gingarian sa mga langit nga walay mawala kanamo kauban sa mga mahal na mo sa kinabuhi. Salamat Ginoo sa pagpasaylo mo sa among mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa among mga pagampo sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen.